kapatid, maaaring maging sapat na ang ilang buwan, ilang taon ng ating buhay pananampalataya upang tayo ay magkaroon ng panghihina sa ating pananampalataya kay Kristo. Maaaring maging sapat na ito upang mawalan tayo ng pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Subalit, mahalaga na maintindihan po natin sa oras na ito na ano ba ang ninanais ng Panginoong Diyos sa ating mga naligtas upang patuloy na ang ating relasyon o pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay masigit pa na lumago at magkaroon ng higit na paglilingkod para sa Kanya. Hindi lingid sa atin sa mga nakaraang araw ng linggong ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay malinaw na naitala sa banal na kasulatan. At ito po ay pinractice sa buong isang linggong ito na ang ating Panginoong Jesucristo, pinaglingkuran po niya ang Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. At sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pinaglingkuran niya ang lahat ng kanyang pinag-alayan ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. At ikaw at ako yon at ang mga tao pa na may relasyon sa Diyos at maliligtas. Ngayong umaga, siguro iisipin natin, ano ba yung purpose ni Lord? Bakit niya ako niligtas? Ano ba ang naisin ng Panginoon? Bakit niya ako niligtas? Mga kapatid, ang pananampalataya na meron tayo ay malinaw dapat sa ating puso't kalooban na ang pananampalatayang ito ay isang pananampalatayang nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Ang pananampalatayang ito dapat ay patuloy na namumuhay ayon sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Makapangyarihan po ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, walang saysay ang ating pananampalataya. At dahil nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, wala na hong tinatawag na lason ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Kundi bagamat mamamatay ang ating katawan, titiyakin ng Diyos na ang kaluluwa natin ay may buhay na walang hanggan at sa pagbabalik ni Kristo ay meron tayong isang katawang binuhay na maluwalhati na makakasama ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro iniisip natin ngayon, paano ko ba inilalapit ang aking sarili kay Kristo? Alam natin na si Kristo sa kanyang pagiging man ay nasa heaven siya. Nakaupo at nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. Pero alam natin na sa kanyang pagiging Diyos, kasama natin siya. Malinaw na sinabi yan ng Mateo chapter 28, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Malinaw na sinasabi ng Book of Hebreo na siya ay nakaluklok sa kanang trono ng ating Panginoong Diyos. So ngayon, paano natin ngayon maipagpapatuloy ang ating pananampalataya? Paano natin ngayon maipagpapatuloy ang inilagay sa atin ng Diyos na misyon para sa mga taong wala pang relasyon sa Kanya? Ang ibig sabihin, tama ang sinabi ni John the Baptist. Na nandito sa lupa, wala siyang ibang itinuro sa mga Hudyong reliyoso kundi si Jesus. At atin itong makikita sa Juan, Kabanatang 1, ang talata ay 29. Juan, Kabanatang 1, ang talata ay 29. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos. Once again, Juan chapter 1, verse 29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang ating pag-aaral, kung meron po kayong hawak na handout, ay our mission. Ilapit ng lubusan ang ating sarili sa cross ni Kristo at ang mga taong wala pang kaligtasan. Ulitin ko, our mission, ilapit ng lubusan ang ating sarili sa cross ni Kristo at ang mga taong wala pang kaligtasan.
ang pangkaraniwang kahulugan ng cross ay kamatayan. Mula nung mga ika-6 hanggang ika-4 na siglo AD, ang cross ay instrumento sa paglalapat ng parusang kamatayan sa isang kahindik-hindik at masakit na paraan. Ito ay practice at pamamaraan ng gobyernong Romano sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Na kapag napatunayan ang isang tao na lumabag sa anumang batas na mayroon sila, ang mga taong iyon ay kailangang parusahan ng kamatayan. Subalit ang pamamaraan para ang tao ay malapatan ng kaparusahan ng kamatayan ay kailangang ipako siya sa cross. Sa pagpapako sa cross, itinatali o ipinapako sa isang krus na kahoy ang pinarurusahan at iniiwang nakabitin doon hanggang sa mamatay. Ganyan yung practice nila. Once na ang isang tao ay nagkasala, ang gagawin sa kanya, mula doon sa lugar na doon siya hinatulan ng korte ng Roma, dala-dala niya yung kahoy. Possible na cross, possible na isang lag lang siya o isang kahoy na mahaba siya. Nadala-dala niya papunta doon sa Golgotha. Doon sa Golgothang iyon, doon ina-execute ang capital punishment sa Roma. Minsan isa, minsan dalawa, minsan tatlo, minsan madami. Kaya noong panahon ni Jesus Christ, 3 silang pinagsabay-sabay. Malinaw na pinakikita rito na anumang sala sa batas ng Roma ay mayroong nilalapat na parusa. At itong pinakamahindik ay kamatayan. At habang nandun siya sa cross, at naipako siya ron o naitali siya ron, ang gagawin sa kanya, nagiging dahan-dahan at napakasakit ng pagdating ng kamatayan. Of course, pagka inilagay ka na po sa cross, kapag inilagay ka na sa isang punong kahoy o salam na nandoon, nakatali ka ron, nakapako ka ron, iwanan ka na ron hanggang sa mamatay ka. Hanggang sa mamatay ang tao. Sa case ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong titingnan, ang ating Panginoong Jesucristo, 3:00 ng hapon nang namatay siya. Namatay siya sapagkat hindi ho basta-basta ang kanyang pinagdaanan. According to the scholar, ang ginamit sa kanyang pako ay hindi ho basta pakong pangkaraniwan, kundi ito ay isang malaking pako. At kung ating titingnan, ang sabi ng iba, dito daw pinako ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang paa ay pinagganyan at doon ipinako. Just imagine, habang nakapako si Kristo sa cross na naroon, kapag ang sakit ng nararamdaman ng kanyang paa na pinako, medyo siguro ang ginagawa ni Jesus Christ, iniikas siya ng konti upang maginhawaan. Pero kapag kayong gusto naman niya itong mawala yung sakit, malamang ang pinupwersa niya ay ang nakapako sa kanyang paa. At di lang ho basta ganon ang kanyang naranasan, kundi isang napakainit na sitwasyon o ng kapanahon ng iyon. Mainit ang klima ng panahon iyon. Kaya naman, pagdating ng 3:00, alam natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nalagutan ng hininga at biglang dumilim sa buong paligid at maging ang naghahati sa templo mula sa templong banal at sa kabanal-banalan ay napunit upang ipakita na wala ng puwang at hadlang para ang tao ay makalapit sa Kanya. Naging dahan-dahan at napakasakit ng pagdating ng kamatayan. Gayunman, dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus, ang kahulugan ng krus ay ganap na nabago sa ating kasalukuyang panahon. Ano ba ang simbolo ng krus ni Kristo? Ang simbolo ng krus ay walang iba kundi ang kanyang kamatayan. Ang simbolo ng krus ay nagpapakita na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay kanyang tinubos. At bakit wala nang nakalagay na tao sa cross? Sapagkat pinapakita nito
na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi na natiling patay, na nakapako sa cross, hindi na natiling nakalagay sa libingan, kundi pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay nabuhay ayon sa kautusan. Malinaw na binanggit ni Apostol John na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo, gibain nyo ang templong ito, subalit sa ikatlong araw ay muli kong itatayo. Sabi ng mga Hudyo, 47 years namin tinano ito. Tapos, 46 yata, 47. Ngayon, itatayo mo ng 3 araw? Mga kapatid, ang sinasabi niya, mamamatay ako, ililibing ako. Pero pagkayari ng ikatlong araw, ako ay muling mabubuhay. Nagbago ang konsepto ng mga Roma. Nagbago ang konsepto ng mga tao. Mula sa pagiging tinakakatakutan na cross sa panahon ng Roma, ay naging isang pananaw ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang cross na nangyari 2,000 taon na ang nakalilipas. Sabi nung isang member dati na umaattend dito, Pastor, meron ng gustong umattend sa church natin. Dati wala tayong cross. Pero bakit nilagyan ng cross? Ngayon, ayaw nang umattend. Sabi ko sa kanya, paki-explain mo sa kanya na ang cross ay nagpapaalala sa atin na mayroong Jesus na namatay, na mayroong Jesus na nabuhay, at mayroong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ngayon, given po ang ganitong mga bagay. Pero maaaring sumapat na ang haba ng ating pananampalataya at sabihin natin, parang pinanghihinaan na ako ng aking pananampalataya. Parang wala na akong gana na maglingkod kay Lord. Parang hindi ko na masyadong nai-enjoy ang aking buhay pananampalataya kung ikukumpara ko nung unang na born again ako. Kapatid, possible na maging natural ang lahat ng ito. Sapagkat maraming kalaban ang ating pananampalataya. Maraming kalaban ang ating spiritual na paikipagrelasyon kay Kristo. Subalit alam niyo po ba na kung ang ating mga sarili ay patuloy nating dinidesire na ilapit ng ilapit ang ating sarili sa ating Panginoong Hesukristo, magtatagumpay po tayo sa ating buhay espiritual. The problem is, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang ang layo na ni Kristo sa atin. Tama ba? Parang ang layo na ni Jesus sa buhay natin. Parang kahit Kristiyano tayo, parang iniisip natin, parang hindi ko na maramdaman yung presensya ni Jesus sa buhay ko. And this is the time na dapat nating maintindihan, katulad ng ginawa ni John the Baptist. Dito sa John chapter 1, verse 29, ang sabi niya, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Pinahayag at sinabi ni John, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan na sanlibutan. Alam natin ito, na ito ay tinuturo ni John para sa mga religyoso na hindi naniniwala at nananampalataya na si Jesus ay Mesaya. Tinuturo ni Juan ito para sa mga hintil na maaaring nakarinig sa panahong iyon. Pero sinasabi ni John ito na wala akong ibang pagtitiwalaan ng buhay ko na mag-aalis ng anumang kasalanan sa akin, kundi si Jesus na siyang kordero na dapat ialay sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, kapag hindi natin tiningnan ang buhay natin na nakapasakop at nakasentro kay Jesus, mawawalan po tayo ng lakas. Mawawalan tayo ng kagalakan. Mawawalan tayo ng pag-asa. Kung kaya't malinaw dapat na patuloy nating ilapit ang ating sarili sa krus ni Kristo at gamitin ang ating buhay para sa mga taong wala pang kaligtasan na ilapit sila kay Kristo. Katulad ng aking katanungan dyan sa inyong handout. Paano mo ilalapit ng lubusan ang iyong sarili sa krus ni Kristo at ang mga taong wala pang kaligtasan? Kung gusto natin na tayo ay gamitin ng Lord, na yung mga members ng pamilya natin, yung mga kaibigan natin, mga coworker natin, mga classmate natin, na mailapit sila kay Kristo para sa kaligtasan, dapat maintindihan muna natin. Yung sarili muna natin dapat na pinaka-close sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag hindi natin naranasan ang pagiging malapit
o close natin kay Kristo, wala ho tayong passion para magamit ng ating Panginoong Diyos. Mayroong isang kanta, draw me nearer, nearer me, O Lord, at the cross of Calvary. Isang kanta ito na nagpapakita na ang buhay ng isang Kristiyano, habang nabubuhay siya dito sa lupa, ay lagi niyang inilalapit ang kanyang sarili sa cross ni Kristo. Kapag nakita natin ang cross ni Kristo mamaya, sasabihin niya, kung totoo na namatay na tayo, nakasama ni Kristo sa cross, dapat ibilang natin ang ating sarili, napatay na sa kasalanan. At kung nabubuhay man tayo ngayon, nabubuhay tayo para kay Kristo. That is the meaning of the cross. Ngayon, meron akong 3 bagay na gustong ibahagi sa inyo dito sa ating pag-aaral. Una, mailalapit mo na lubusan ng iyong sarili sa cross ni Kristo at ang mga taong wala pang kaligtasan. Number 1, sa pamamagitan ng pagkilala mo na sa krus nagtagpo ang landas ng pag-ibig at hustisya ng Diyos. The cross is the declaration of God's love and His justice for us. Kung wala ho ang cross, wala ho pagmamahal na ma-experience tayo sa atin ngayon. Kung wala ang cross, hindi tayo titingnan ng Diyos na matuwid sa Kanyang harapan. At ang tingin ng Diyos sa atin, lahat tayo ay makasalanan. Nakarapat-dapat maparusahan sa impyerno. Si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano ba ang salitang kordero? May kanta na una kong natutunan. Kordero ng Diyos. Ano yung karugtang? Ngayon, di ba? Kasalanan ng sanlibutan. O, di ba? Yan yung una nating natutunan. Ang salitang kordero ay batang tupa. Lamb. Lamb po ang kordero. So, ibig sabihin, ang korderong ito, bakit siya lamb? Ito yung titingnan natin. Letter A, si Jesucristo sa lumang tipan. Ang pagtukoy kay Jesus bilang kordero ng Diyos ay nagpapaalala sa pagtatatag sa huling hapunan ng mga Hudyo sa Exodo chapter 12. Maaari po ba na pakisamahan niyo akong buksan dito sa Exodo chapter 12 upang makita natin na ito ay isang Paskwa na kung saan ay nagpapakita ng paghahandog. Exodo chapter 12, mag-start po tayo sa verse 1. At dito natin makikita. Sa verse 1, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ay magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo-salo sila. Magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo, etc., etc. Sa verse 12, ganito ang sabi, sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako, si Yahweh, lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na iyo, ito'y pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ni Yahweh. And this is the summary. Ang gusto nating ipakita rito, ang Exodus chapter 12, ay isang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel. Sa panahon ito,
Because of their sin, sa kasalanan ng Israel, ang nangyari ngayon dito, ang Panginoon ay kailangan niyang puksain ang lahat ng panganay ng isang pamilya. So ang sabi niya ngayon, ito yung magiging tipan ko sa inyo. Kailangan yung magpatay ng isang batang tupa. May binanggit pa ng kambing eh. Pero actually, ang pinractice po talaga nila ay ang pag-ahandog ng batang tupa. Ngayon, nakita natin ang instruction ni Moises. Ang sabi niya, pag nagpatay kayo, ang gagawin ninyo, yung dugo ng mga pinatay ninyo, ng mga batang tupang perpekto, ay kailangan yung ipahid. Di po ba? Ipapahid nila ang dugo saan? Doon sa makikita ni Yahweh. Nakita nyo? Ngayon, kapag nakita ni Yahweh, yung dugo na yon na nakapahid sa kanilang sambahayan, ang sabi po ng banal na kasulatan, lalagpasan sila at hindi magkakaroon ng pagpuksa o pagpatay doon sa tahanang iyon. Ang implikasyon po nito ay simple lang. Bago ho makapagpahid ng dugo upang maligtas ang panganay doon sa isang sambahayan, kailangan munang magpatay ng batang tupa. Nakuha niyo po ito? So, ibig sabihin, yung batang tupa ngayon, papatayin. At yung dugo na yun ay ipapahid saan? Sa bahay nila, sa hamba ng bahay nila, na dapat makita ni Yahweh na yun yung magiging dahilan para hindi sila parusahan. Ngayon, typologically, hindi mo basta ginawa yon. Pinapakita rito na ang batang tupa sa Exodus chapter 12 ay kumakatawan sa pagdating ng kamatayan ng ating Panginoong Kristo, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang ibinuhos nang i-offer niya ang kanyang sarili doon sa cross, ay magbibigay ng paglilinis at pagtakip sa lahat ng ating mga sala sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Kung kaya, wala hong ibang paraan ng Diyos upang tayo ay lagpasan sa kapahamakan, upang tingnan tayo ng Diyos ng walang sala, maliban lamang po sa dugong tumikis ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, na siya pong luminis sa ating mga kasalanan. Sa pagpapatuloy ko sa inyong mga hawak na handout, inutusan ng Diyos ang bawat pamilyang Israelita na pumatay ng korderong walang kapintasan at ipahid ang dugo nito sa mga hamba ng pinto ng kanilang bahay. Ang dugo ang magiging tanda para sa anghel ng kamatayan upang lampasan ang kanilang bahay at maligtas ang kanilang mga panganay sa tiyak na kamatayan. So, in the Old Testament, ang paghahandog ng batang tupa ay pinapractice as typology of Jesus Christ ng kanyang pagliligtas. Kaya nung sinabi ni John the Baptist, si Kristo, sabi niya, kordero. Kordero ng ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay batang tupa ng Diyos. Ibig sabihin, He is the begotten Son of the Father. Nakita niyo? At ano yun? Na siya lamang mag-aalis ng kasalanan. So, for the remission of sin. Siya ho ang mag-aalis ng kasalanan. Nung tinuturo sa John 1:29 ni John sa mga Jewish religious leaders and Pharisees na naroon, and Sadducees, kasama na ang ilang mga Gentiles, sinasabi niya, malibang itong Jesus na ito ay mamatay sa cross, doon lamang tayo magkakaroon ng tunay na kaligtasan. And that is the practice in the Old Testament. And how about in the New Testament? Letter B, si Jesucristo sa Bagong Tipan. Nang lumapit si Jesus kay Juan Bautista upang magpabautismo, nakilala siya nito at ito'y sumigaw. Magpinsan po sila dahil si John the Baptist, kapatid po ni Elizabeth, at si Mary po, magpinsan po itong dalawang ito. Kaya magpinsan makalawa po si Jesus at si Juan Bautista. Pero mas matanda po ng konti si Juan Bautista. Ngayon, ito ang sabi.
narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa ganitong paraan, ipinakilala si Jesus na siyang magiging handog para sa kasalanan ng tao ayon sa plano ng Diyos. Just imagine, in the New Testament, in John 1:29, dineclare ni John the Baptist, but itong nangyayaring ito, sa John chapter 1 verse 29, naroon na sa lumang tipan. Especially in Exodus chapter 12. Now, pakikita natin in Genesis chapter 3 verse 22, nang nahulog sa kasalanan si Adan at si Eva, ang sabi ng Panginoong si Yahweh, ginawa sila ni Yahweh ng damit na galing sa balat ng hayop. O kung isipin ninyo, nung nagkasala sila, ano yung suot nila? Di ba nagsuot lang sila ng dahon ng igos? Yun yung pinatype nila sa kanilang kasalanan ginawa. Pero ano yung ginawa ni Yahweh? Alam ni Yahweh na sandali lang, matutuyo na yan. Makikita na naman ang inyong kahubaran ng kasalanan ninyo. Kaya ang sabi ni Yahweh, magpapatay ako ng hayop. At yon ay walang iba kundi ang typology ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung tinitingnan tayo ngayon ng Diyos sa buhay natin ngayon, na tayo ay kanyang anak, na tayo ay matuwid sa kanyang harapan, hindi ho dahil sa sarili nating katangian, kundi dahil sa katangian po na ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. And this is the legal term kung bakit po pinagtagpo ang pag-ibig at ang hustisya ng Diyos. Kaya nga ho, saan natin nakamit ang justice and mercy? Mula sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo, ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So kapatid, dito mo ba inilalagay ang iyong sarili palagi? At sinasabi mo, Lord, yung pag-ibig mo, nararanasan ko. Yung justice mo ay nasa akin. Despite, Lord, na ako ay may mga kahinaan sa aking buhay, may maraming mga pagkukulang sa iyo. Pero Lord, because of Jesus Christ, dahil kay Hesukristo, dahil sa kanyang pag-o-offer ng kanyang buhay sa cross, ang pagmamahal mo ay mananatili sa akin sapagkat tinitingnan mo ako na matuwid ngayon. Hindi dahil sa merito na meron ako, kundi dahil sa merito na ginawa ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. That's why in 1 Corinthians chapter 5 verse 22, si Jesus na walang kasalanan ay ginawang makasalanan upang tayo ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya lang tayo tinitingnan ng Diyos ngayon na matuwid. Kaya lang tayo tinitingnan ng Diyos ngayon na hindi na mapaparusahan sa impyerno dahil po kay Jesus Christ, sapagkat inako niya ang ating kasalanan sa cross. At siya ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Kapatid, maaari mo itong sabihin ngayon sa mga mahal mo sa buhay, sa mga nakakasama mo, na ilapit sila kay Kristo. Katulad ng sabi ni Juan Bautista, na panukoy na kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Pwede natin ito sabihin sa ating sarili. Kung nakagawa tayo ng mali, sabihin natin sa ating sarili, coming from the Word of God, na ako ay anak ng Diyos, na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ako ngayon ay matuwid sa Kanya. Yes, may kahinaan tayo ngayon sa buhay natin at nagkakamali tayo. Kanino tayo dapat lumapit upang ang makamaamang pagpapatawad ay ibigay sa atin? Walang iba po kundi kay Kristo. Because He is our high priest, ang dakilang saserdote na namamagitan sa Diyos. Ilapit din po natin at ituro sa panukoy sa mga taong binabahagi na natin na walang mag-aalis ng kasalanan sa isang tao, malibang si Jesus, na kordero na namatay sa krus ng Kalbaryo. That is our single message sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong nakakasama natin. Kung gusto ninyong maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, kung gusto ninyong maranasan nila ang mercy, ang awa at hustisya ng Diyos, na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, mailalapit mo na lubusan ang iyong sarili sa cross ni Kristo at ng mga taong wala pang kaligtasan
Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkilala mo na ikaw at ako ay makasalanan at karapat-dapat na maparusahan sa impyerno. Ano ang sabi ni John the Baptist? Nag-aalis ng kasalanan. Napansin niyo yun? Pinakita natin kanina, siya yung kordero. Yung kordero, si Jesus, nasa kanya ang pagmamahal, nasa kanya ang hustisya, nasa kanya ang legal na pagliligtas lamang para sa ating mga kasalanan. Pero pangalawa, pinapakita rin sa inyo tayo iniligtas sa kasalanan. Bakit kailangan tayong iligtas sa kasalanan? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayang iyon, dalawa. Kamatayang physical at kamatayang spiritual. According to Genesis chapter 2, verse 15 to 16, mamamatay kayo. Doon niya tayo binayaran. Pero, of course, alam natin na yung dalawang ito na ginawa ni Jesus Christ, na siyang magbabayad sa ating kasalanan, kahit po, ligtas na tayo ngayon, kung hindi pa babalik si Kristo para i-rapture tayo, mamamatay pa rin po ang katawan natin. Amen? Pero, alam natin na pag namatay tayo, ang kaluluwa natin ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. At alam natin na sa muling pagbabalik ni Kristo, ay bibigyan niya tayo ng maluwalhating katawan. And this is my explanation. Under point number 2, maaaring may magtanong kung bakit kinakailangang mamatay si Jesus. Ito ang pangunahing mensahe ng Biblia, ang aral at kwento ng katubusan. Nilalang ng Diyos ang langit at lupa at nilikha sina Adan at Eva ayon sa kanyang wangis at inilagay sila sa hardin ng Eden upang maging kanyang tagapangalaga sa mundo. Malinaw po yan sa Genesis 1:26 to 27, Genesis chapter 2, verse 15 to 17. In Genesis 1:26 to 27, sabi ni Yahweh, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. At nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Genesis 1:26 to 27. But in Genesis chapter 2, verse 15 to 17, inilagay ni Yahweh sa garden si Adan at si Eva upang pamahalaan at pangalagaan ang ito. Kung papasinin natin, that is the perfect na kalagayan ni Adan at ni Eva. Dati wala namang kasalanan eh. Tama po ba? Walang kasalanan. Gayun naman, dahil sa pagtukso ni Satanas, sa pamamagitan ng ahas, bumagsak ang tao sa pagkakasala. At ang pinakakwentong iyan ay nasa Genesis chapter 3, verse 1 hanggang verse 22. Alam natin, in Genesis chapter 3, verses 1 hanggang verse 12, ang kasaysayan. Malinaw na pinakita rito na after makonvince si Eve ng ahas na si Satanas, nagdesisyon siya na pumitas ng bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Immediately after po na kinain niya yun, kasama si Adan. Ano yung nangyari sa kanila? Doon nila nakita na sila ay hubot-hubad. Ano ibig sabihin nun? Dati ignorante sila eh. Ibig sabihin po, pumasok na po ang kasalanan. Nawala na ang kabanalan nila. And what is the effect ng kasalanan ng tao? Nagtago sila at ano yung pangalawa? Natakot sila. Yan yung kalagayan ng tao. Hindi niya nanaising ilantad ang kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos at sasabihin niya, Yahweh, narito po ako, nahulog kami sa kasalanan. Hindi ho gagamitin ang malayang kaisipan at desisyon ng isang tao sa Genesis chapter 3 upang sabihin nila honestly kay Yahweh na, Yahweh, Ama, nahulog kami sa kasalanan. No! Malinaw na sinasabi ng Genesis chapter 3, immediately, kumuha sila ng dahon ng igos, nagtago sila at natakot sila sa Panginoong Diyos. Kung ang Diyos po ay hindi ho unang nagtanong, ang sabi ng Panginoon sa Genesis 3:9, saan kayo naroroon? Just imagine, hindi nangangahulugang hindi alam ng Diyos na nahulog sila sa kasalanan. Ina-express ng Panginoong Diyos, He want to search itong mga taong ito na nahulog sa kasalanan upang maibalik ang maayos na relasyon kay Kristo. Tayo, hindi tayo lumapit sa Panginoon. Hindi natin hinanap ang Diyos sa buhay natin.
Ang Diyos ang nagtanong sa atin, Norma, saan ka ngayon naroroon? Ako yung punto, Timoteo, nasaan ka ngayon sa relasyon mo sa akin? Ang Diyos ay nanawagan. At ang sabi niya, saan kayo naroroon? In our own volition, in our own free will, hindi mo natin lalapitan ng Panginoong Diyos. When it comes to salvation, ang laging nag-i-initiate ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Still, kung wala ho ang paghahanap ng Diyos sa atin, mananatili tayong makasalanan. Kung hindi natin ihalalapit ang cross ni Kristo, ang mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo sa mga mahal natin sa buhay, hindi ho magkukusang lalapit yan kay Kristo. Amen po ba? Hindi ho lalapit yan kay Kristo. Just imagine, kaya tayo na-save, kaya tayo nakaunawa ng Ebanghelyo ni Kristo, may nagtiyaga na lumapit sa atin. Tama po ba? May nagbahagi ng salita ng Diyos sa atin. Dati tingin lang natin sa sarili natin, ayos na ako. Tama po ba? Okay na ako, mabait ako. Siguro naman pupunta ako sa langit dahil mabait ako. Pero nung dumating sa atin yung tamang mabuting balita, na-realize natin na lahat pala ng ginagawa natin, maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. At karapat dapat tayong maparusahan sa apoy ng impyerno. Mga kapatid, gayon din, ipinasa nila, ni Adan at ni Eva, ang sumpa ng Diyos sa kasalanan sa kanilang mga anak at inapo. Kaya't ang lahat ay nagmana ng kanilang kasalanan. From generation to generation, ang sin ay na-impute. Naipasa na ng ipasa dahil lahat tayo nang galing kay Adan. Ang sabi ho ng Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan. At sa pamamagitan niya, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 11 hanggang 21, walang humahanap sa Diyos. Wala ni isa. Sa ating isipan, makasalanan tayo. Sa ating mga labi, parang makamandag na ahas. At libingang bukas. Sa ating mga gawa, matulin tayo sa paggawa ng kasalanan. Dinemonstrate ni Paul sa Romans chapter 3, in our mind, in our words, in our deeds and actions sa buhay natin, makasalanan po tayo. Kaya nga ho, pinapakita rito, even in Awit 51 verse 5, ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng iluwan. Just imagine, kasi napupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, mayroon na tayong kasalanang namana. Ngayon, ano ibig sabihin ito? This is the purpose why God the Father sent His Son 2,000 years ago para sa atin. Dahil ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo upang magkatawang tao at maging tagapagligtas ng kanyang bayan. Sabi ng John 1:1, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. And this is referring to Jesus Christ. But in John 1:14, ang sabi ron, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Pero ano yung kasunod? Na sa halip ibigin ang liwanag, ang inibig ng tao ay ang kadiliman. Kapatid, ito yung nagpapakita sa atin. Ito yung purpose. Kung bakit sinasabi ni John the Baptist, siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Parang sinasabi niya, siya ang mag-aalis ng ating kasalanan. Wala hong iba na tanging paraan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya isinilang siya ng isang birhen. Lalang ng Espiritu Santo. Hindi si Jesus nagmana ng makasalanang kalikasan na mayroon ang lahat ng tao. And that is the kwento ng sinulat ni Mateo sa Mateo 1:18-25. The virgin birth of Jesus Christ. Bakit ba pinanganak si Jesus na sa Espiritu Santo? Kasi pinoproteksyonan ang kanyang pagiging Diyos. Wala siyang naman ng kasalanan. Pinaglihi siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bakit po? Upang ma-preserve po ang kanyang divinity. Para ma-preserve ang kanyang pagiging God. That's why,
In Matthew 1:21, He called Jesus because He saved. Alin? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. In 1:23, tatawagin siyang Emmanuel sapagkat kasama natin ang Diyos. The virgin birth of Jesus Christ taught us that Jesus is man and Jesus is God. Yan ang nagligtas sa atin. Ngayon, sa pagpapatuloy ko, bilang walang kasalanang anak ng Diyos, maaari siyang maghandog ng perpektong hain na hinihingi ng Diyos. Hinihingi ng katarungan ng Diyos ang hustisya at parusa sa kasalanan. At ang kanyang pag-ibig ang nag-udyok sa kanya upang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kapatid, napakagandang isipin, di ba? Si Jesus Christ ang mag-aalis ng ating kasalanan. Kung hindi niya tayo tinubos, kung hindi niya tayo binayaran ang kasalanan natin sa cross, wala akong katiyakan ng ating kaligtasan. At malinaw po na magsasakripisyo tayo sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. At dapat ito din po ang ating ituro sa mga tao na wala pang relasyon sa Diyos, na si Jesus na namatay sa cross, ang siya lamang po na magliligtas ng kasalanan ng isang tao upang hindi maparusahan sa apoy ng impyerno. Maaaring ngayon, hindi ito maisip ng tao. Maaaring ngayon, ang iniisip ng tao, yung mga felt needs na meron siya. Kailangan niya ng ganito, kailangan niya ng ganyan, kailangan kong gawin ito para makasurvive sa buhay kong ito. Maaaring ngayon, di niya ito naiintindihan. Pero kapag ang banal na Espiritu ang nagbukas ng ating isipan, mga kapatid, siguro ngayon mapagtatanto natin, oo nga kailangan ko rin paghandaan ang kabilang buhay ko. Tama po ba? Kailangan kong paghandaan ang unti-unting pag-iksi ng buhay ko at palapit sa kamatayan. Maaaring ngayon, napakita sa atin na unconditional election of God the Father. Napansin